Mahaba nang naging mga usapan natin tungkol sa fake news. Anyone can go online and make all kinds of claims and say all kinds of things. Paulit-ulit. But it means nothing. For it to mean something, umuwi siya rito. Harapin niya yung mga kaso niya. Ako, hindi ako nagtatago. Kung meron kang akusasyon sa akin, nandito ako. Nagpatawag ng press conference sa Pangulo para ipagmalaki ang transparency portal ng DPWH na kanilang inilunsad. Sa pamagitan nito, pwedeng hanapin ang alinmang proyekto ng kagawaran. Makikita rin kung kanino ang proyekto, sino ang kontraktor, magkanong halaga, at kung ito ba'y tapos na. May mga larawan din ng proyekto makikita, kuha ng satellite imaging. Hakbang daw ito para sa transparency sa mga proyekto ng gobyerno at bunga ng mga natututunan sa investigasyon sa maanomalyang flood control project. Nasa kustodiya na ng gobyerno ang 8 sa mga akusado sa maanumalyang flood control project sa Oriental Mindoro matapos maglabas ng warrant of arrest ng Sandigan Bayan. Kaugnay ito ng kasong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at malversation of public funds. Bunsod ng umunoy substandard 289 million peso road dike project sa bayan ng Nauhan. Sa mga akusado, 1 ang sumuko, 7 ang arestado. Sa 8 pang pinaghahanap, 4 ang nasa abroad kabilang si dating Congressman Zaldico. Sa impormasyon ng DILG at PNP, sa New Zealand ang last known location ni Aderma Angeli Alcazar, ang President at Chairperson ng Board of Directors ng SunWest. Nasa New York naman daw si Cesar Buenaventura, ang Treasurer ng SunWest. Si Montrexis Tamayo ng DPWH naman ay sinasabing nasa Jordan. Umpisa pa lang po ito. Marami pa pong parating na kaso, marami pa pong makakasuhan, marami pa po ang maaresto.